At sa puntong ito ay makikibalita po tayo sa latest weather update mula kay Dan Villamil, ang Pag-asa forecaster po. Nasaan na nga po ba, Dan, itong bagyo at yung expected niya na pag-alis sa atin pong PAR? Good morning po at sa ating mga taga-subaybay dito sa 1PH. Kanina alas 10 ng umaga, huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Karina sa layong 345 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 165 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Ngayong umaga, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 2 sa bahagi ng Batanes, samantalang signal number 1 naman sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, at sa northern portion ng Ilocos Norte. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng lalakas na hangin na dala ni Bagyong Karina. In addition sa mga areas na may wind signal, makakaranas rin tayo ng mga pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, dala naman ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Itong habagat ay magdudulot rin ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, pinakamaapektuhan ng mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na ito, itong western portion ng Luzon ngayong araw. So Metro Manila in particular and nearby provinces, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybay ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands at ilang areas ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit sa sakyang pandagat sa mga nabangkit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala ni Bagyong Karina. Yes sir, at yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Dan, additional questions lang mula dito sa ating tanggapan. Pero puntahan lang natin yung ulan, kasi yun yung kinakatakutan kaya tumataas yung level ng tubig sa mga ilog, pati rin po sa mga barangay. Meron ba kayong nakikitang estimated time na kung hanggang anong oras mararanasan yung pagbagsak ng ulan na yan, kahit na ina-expect natin na papunta na nga ng Taiwan itong weather disturbance na ito? Opo. In general po, bukas magpapatuloy pa rin po itong mga pag-ulan na dala ng habagat. So, pero for today po, sir, mas lalakas na po yung mga pag-ulan na ito mamayang hapon hanggang sa gabi. So, napansin po natin, bahagyo tumigil yung mga pag-ulan kaninang umaga. So, ganito po yung karakteristik ng monsoon rains. May breaks ng pag-ulan from morning to noon. Diyan bumabagsak yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Late afternoon to evening, magpapatuloy po yan hanggang sa madaling araw. Hindi naman sa gusto natin na maging alarmist pero kasi ang concern ng maraming netizen na nakikita ko na dahil sa nakikita nilang mga images o kaya nakikita sa kanilang barangay, parang pwede ba daw maihalin tulad ito doon sa Ondoy or sa ganung level? Well, for reference, yung Ondoy po kasi yung estimate po, within a span of 6 hours, nagkaroon po ng pag-ulan na 300 millimeters. Yung pag-ulan naman po ngayon na recorded natin dito sa ating stasyon sa area ng Science Garden for the past 24 hours. So nakapagtala po tayo ng more than 200 millimeters po na mga pag-ulan. So that is within the span of 24 hours. So kumbaga po may kalayuan naman po ito sa mga pag-ulan na dala ni Ondoy. Kung pagbabasahin po natin yung rainfall po na ating nasukat. Of course, yung iyong paalala kanina na parang dapat maghanda pa rin yung mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy nga yung pag-ulan hanggang bukas, sabi nyo nga sa inyong report, Dan. Opo. So patuloy po yung mga pag-ulan hanggang bukas, Saka pa lang po natin maobserbahan ang improving weather conditions pagsapit po ng weekend. So possibly po by Saturday or Sunday pa po natin mararanasan itong mas magandang panahon po, kumbaga. Okay. Dan, hindi ko lang kung meron kang hawak na datos tungkol dito, pero tatanungin ko na rin sa iyo kung sakasakali lang na meron. Dahil ngayon, baha na pero sabi nila, syempre kapag nagpakawala ng tubig sa mga dam, ay mas tataas pa yan. Meron ba kayong idea kung isinasagawa na ito or kung nag-overflow na yung mga dam? Well, sa ngayon po, may reports na po tayong may reports na po tayo na nag-release na po itong mga dams natin sa Binga at Ipo Dam, and continuous monitoring naman po yung area natin sa Lamesa Dam po. In terms po pag magpapakawala na po tayo ng tubig. Okay, last na lamang, Dan, Di ko nakikita dun sa images na pinapakita natin. Pero meron pa bang kasunod na weather disturbance after ito?
na nakapila. Sa ngayon po, wala naman po tayong binabantay iba pang low pressure area o sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Okay, with that, maraming salamat, Pag-asa Weather Forecaster Dan Villamil.